isa po nating kakausapit may kinalaman ho sa impeachment trial. Napaka makasaysayang impeachment trial ba? Magsosona na rin ang Pangulo sa 27 eh. Si Representative Isabel Bel Zamora ng lungsod po ng San Juan, miyembro po ng House Prosecution Panel. Sandali. Kong Bel, magandang umaga po sa inyo, ma'am. Hi, good morning, Sir Ricky. At Opo. good morning po sa lahat ng nakikinig at nanonood. Talaga naman. Salamat pong muli sa inyong panahon, ma'am, at makakakwentuhan ko ulit kayo ngayon. Alright. So, I'm honored always. opo. Ma'am, ngayon po ay ikapitong trial na, no? Impeachment trial. At ang malaking ngayon, parang test daw ito sa Senate Impeachment Court. Itong pagpapasabina doon po sa mga record sa tax, AMLAC, yung Anti-Money Laundering Council, both po ng Vice President at ng kanya pong asawa. Ma'am, kayo personally, do you believe na ito ho'y pagbibigyan ng impeachment court given yung medyo complex hong kondisyon nito? That's correct, no? I believe that they will allow it. Although, syempre iniisip ko din, baka hindi lahat, baka only some of the requests will be granted. But naniniwala ako na may papayagan silang ilabas na dokumento dahil unang-una, gaya ng sabi ni Congressman Attorney Chel Diokno, doon sa Corona impeachment trial, Opo. yung ilan nating senador ay sila mismo ang nag-request o ang nagsabi na dapat ilabas din ni Corona yung kanyang bank document. Di ba po, sabi niya na si Senator Alan ang nagsabi Opo. na yung initial deposits ni Chief Justice Corona ay dapat ilabas as opening documents of the impeachment trial. Yun. So, dapat, ganun din ang application natin dito sa trial ng Vice President natin. Opo. Kumbaga, may president, so parang kaya mataas po ang inyong kumpiyansa na ito'y pagbibigyan. Pero may binabanggit kayong posibleng, ito yung bago ko narinig, Kong Bel, posibleng conditional. Kung sakaling medyo mag-alangan, baka conditional lang maging pagpayag po ng impeachment court? Ganun ba yon? Actually, not conditional, but alam mo yung iniisip ko, baka hindi nila payagan lahat. Oo. We admittedly, no, syempre ang ating mga senator judges, madaming issues din yan, madaming concerns. Opo, tama. And, kumbaga, being practical lang, no, baka nag-focus nga sila at hindi nagbotohan, di ba? Opo. So ngayon, hihintayin pa natin ang kanilang mga katanungan mamaya. So, tingnan po natin. Hopefully, all of our requests will be granted. After all, gaya ng sabi natin, kung wala namang tinatago, bakit pipigilang ilabas, di ba? Kasi kahit talaga ito, kahit hindi lang yung content, no ma'am, yung process, nakaabang dito ang taong bayan kasi medyo sa mga invested dito, sariwa sa alaala nga yung nangyari sa impeachment ni dating Pangulong Erap Estrada, di ba? Yes, correct. That second envelope. Oo. Opo. Yun nga, no? Bakit pipigilang ilabas kung wala namang kinakatakutan na makita ng taong bayan, kung wala namang tinatago? Opo. Or on the side of the defense, bakit nyo pipigilan ng isang witness na magpahayag ng kanilang testimonya kung wala naman ding kayong tinatago? Ma'am, hypothetical lang ito, Kong Bel. Hypothetical, no? Kumbaga, scenario building. Just in case po na ito i-deny ng impeachment court, how will you, sa prosecutor, how will you recalibrate your strategy maybe? Or are you, kung gano'n na mangyari, are you already confident na yung Article 2 ay uusad ng successful maski wala ho ito? Okay, confident po kami na uusad ang bawat article maski wala ang additional evidence na ganito, no? Kasi sabi nga namin, from the Committee on Justice, kompleto na po ang aming ebidensya nung inakyat po namin to sa aming plenaryo
for debate, for voting. Nung inakyat po yung articles of impeachment, hindi naman po namin itatransmit ang articles of impeachment kung kulang ang ebidensya. So ngayon pa lang po, kompleto ang ating evidence for all of the articles. Ito pong BIR box. Remember, this is for unexplained wealth. Yes. Nakita naman po natin ang SALN, nakita po natin ang AMLAC report doon sa Committee on Justice. And siguro banggitin ko po, it was in fact the AMLAC report na I guess nag-sway sa madaming congressman para bumoto pabor sa impeachment. Dahil nga nagpahayag doon ang AMLAC head na madaming inflow, outflow, may mga minus doon, and may unexplained transactions amounting to around 2 billion, di ba? Yun ang nakita nating lahat. Apo. And among others, di ba ho, dito din konektado yung sa SALN nila ng Vice President na walang nakalagay under cash on hand ba yun? Tapos ang excuse nila dahil nasa others daw, but in any case, wala naman din nakalagay doon. So, ngayon pa lang po, kompleto ang ating ebidensya para po sa 4 na articles of impeachment. Yun. In other words, kung public ano naman yung pagbabasihan, naipakita na naman ito sa House Committee on Justice hearing, no, sa clarificatory hearing. Opo, noon pa lang po may ebidensya na tayo. Right. Noong naki-hearing tayo sa Committee on Justice. Right, opo. Sige, so importante ho yan. Now, kanina sa balita namin, and I'd like you to comment lang dito, meron daw pasabog, quote-unquote, si Attorney Matibag tomorrow. Ano bang inyong rito sa prosecution, Kong? Ito bang pasabog na ito, talagang ano ho ba ito? Kaabang-abang ba ito? Well, abangan na lang ho natin ang testimony ni Director Matibag. Siyempre, I cannot comment any further. Opo. But again, this is related to threats. And alam naman natin siya ang director ng NBI. So, obviously, may connection sa NBI investigation, ang kanyang testimony bukas. Yeah. Abangan po natin, naisip na namin na siguro, aside from pasabog, baka humaba po ito at expected natin na madaming senador o may mga senator judges na magtatanong. Oo. Kumbaga parang a little controversial ito. Oo. Yes, tomorrow will definitely be a controversial day. Nakita po natin sa last hearing natin, last trial day na may mga ibang bagay munang in-address ang ating senator judges. Right. At saka head na ng NBI ito yung unang dalawang humarap, mga tao niya. So talagang mukhang sa feeling ko, tama ho kayo dyan sa inyong assessment na yan, Kong Bel. So ibig sabihin, Kong Bel, dahil nasa Article 4 pa tayo, yung grave threat, so posible pang medyo mag-drag a little further, no? Dahil sa inaasahan nating tatawid dun sa mga bank records, mga ill-gotten wealth, ano? Posibleng madrag pa na konti. Well, tatapusin natin ang threats this week. Kami po sa prosecution, we don't want to prolong trial. Yeah. Kung kaya nating ipakita ang ebidensya for a particular article in just a few days, then that's good for all of us. Kasi ayaw nga natin tumagal to. Ayaw natin mabore pare-pareho dito sa trial, no? Yes. We want to see the evidence as early as possible. And we want to keep the excitement about this trial. Opo. Kaya po, we will do our best to present the most important pieces of evidence as early as possible. Yun. Kong Bel, tawid lang ako because nandito ka na rin, pasensya ka na. I just want to hear your thoughts kasi marami na rin nag-aabang dito sa flood control projects na ipagpatuloy yung investigation. At mukhang after SONA, mukhang gugulong ito. Do you have any thoughts on this? Well, like I always say, yung flood control, we leave it to the proper
agencies, the proper departments and the proper agencies to investigate it. Kung sinasabi po ng mga tao, bakit hindi iniimbestigahan ng Congress ang flood control issue o ng Senadong flood control issue noong una tong impeachment, hindi naman din maganda na kami ang mag-imbestiga sa aming mga tao. In fact, there were already proceedings before, di ba po? So, we leave it to the ombudsman, and then it's up to the ombudsman to file the proper cases in the Sandigan Bayan. Ako po, I'm all for the investigation of the flood control mess. Tayo po, hindi naman tayo nakikialam sa mga ganyang bagay, sa flood control or sa projects. So I can honestly and wholeheartedly say that it should be investigated. But kailangan nga po, it's through the proper agencies. And I believe it's the ombudsman who should investigate and who has the power to investigate the government officials involved. All right, well said. Kong Bel, maraming salamat una sa panahon at sa laging pagtugon pag tayo'y gusto makipagkwentuhan sa inyo, and of course sa inyo pong information na binabahagi po sa atin. Good morning, ma'am. Thank you po. Anytime, Ricky. Salamat Thank po, you po. Representative Isabel Bel Zamora ng lungsod po ng San Juan. DCXL 558.